After na matalo ang Knicks kontra sa Pacers, nababaling ang sisi ng lahat dito kay Karl Anthony Towns pagdating sa defensive execution na ginawa nito sa Game 6 series nila na nangyari. At sa report nagkaroon nga raw ng tension sa loob ng locker room ang Knicks dahil sa naging problema ng mga to sa depensa. Tinalo sila ng Indiana sa Game 6 at sobrang dami ang nadismaya sa naging performance nitong si Karl Anthony Towns pagdating sa defensive play. Nakapag-allow kasi yan ng 91.4% shooting sa restricted area o sa loob mga parekoy, at 30 shot ang nagawa ng opponent niya sa ilalim. Kaya inabot ng kritisismo itong si Anthony Towns dahil sa former team niya na Timberwolves isa siya sa mga best defensive player pagdating sa paint. Kaya hindi rin inaasahan na babagsak ang defensive depth niyan kontra dito sa Pacers sa nangyaring Game 6 nila. Alam naman natin na itong si Towns yung isa sa mga elite offensive big man na kayang magbigay ng scoring at stretch to the floor capabilities. Sa regular season, hindi nabigo ang New York Knicks dito kay Towns dahil nagtala lang naman ito ng average points na 20.4 points, 12.8 rebounds at 42% shooting mula sa 3-point line. Kaya hindi mo rin masasabi na talagang babagsak yung offensive at defensive play nito sa nangyaring playoffs nila kontra sa Pacers. Kaya malaki yung impact rin talaga pagdating sa opensa lang ang kayang ibigay nitong si Towns. Dahil hindi naman inaasahan din ng New York Knicks na magbibigay ng malaking impact sa depensa itong si Towns, lalo na ngayon sa nangyaring Game 6 nila. Lumabas yung malaking kahinaan nitong si Anthony Towns sa depensa. At lumitaw talaga yung malaking kahinaan nitong si Anthony Towns pagdating sa depensa, at isa yan sa naging problema at kung bakit siya sinisisi ng mga team niya at lalo na yung mga coach niya. Talagang na-frustrate nga raw yung mga teammate niya at mga coaching staff dito. Ginamit kasi ng Pacers ang mga pick and roll sets nila para atakihin ang Knicks. Alam kasi ng mga to na madalas mag-drop down itong si Towns sa depensa. At dahil dito maraming pagkakataon ang ibinigay kay Towns na nagresulta ng mga open shot para sa Pacers o mga mismatches na hindi nga naagapan ng Knicks sa nangyaring Game 6 nila, at isa yan sa dahilan kung bakit sila nasibak ng mga to. At dahil nga mismo sa report na kumakalat na yan, kaugnay itong si Towns sa team niya, possible nga kaya na ito na rin yung last season nitong si Towns sa New York Knicks at gamitin nila ito sa off-season trade o sa swap trade mga parekoy. Dahil ang Knicks ngayon inaharap din sa komplikasyon pagdating sa financial sa roster at kakailanganin nilang magbawas ng malaking contract para hindi sila magkaproblema sa salary cap space, at kailangan nga raw ng mga to na makapag-add ng depth pagdating sa bench at role players na makakatulong sa starters nila mula kila Bronson at Anunoby para maging champion contender na sila sa susunod na season. Dahil kung tutuusin malapit na sana yung mga to sa finals, kinapos lang kontra dito sa Pacers. At itong si Westbrook mga pare ko yung nalilink dyan at may pagkakataon na mapunta sa Eastern Conference itong veteranong guard na to. After nga na mabigo ang mga to na makakuha ng championship title katulong si Gordon at Jokic sa Denver, inaasahan na magkakaroon ng bagong direksyon itong si Westbrook. Si Westbrook kasi merong 2 years contract sa Denver na nagkakahalaga ng 6.8 million at may base salary sa naging unang taon niya na 3.3 million at ikalawang taon na may player option na 3.5 million, at inaasahan na hindi niya kukunin ang player option na yan sa parating na summer. Kaya possible at pwedeng ang Knicks ang isa nga sa mga teams na maging interesado dito kay Westbrook, lalo't hindi sila magkakaproblema pagdating sa salary cap space at makukuha nila ang veteranong guard na to at makakatulong araw to pagdating sa pagpapalakas ng bench nila, at yan yung pagkakataon naman para dito kay Westbrook na magdomina sa Eastern Conference, at kung matutuloy lang naman mga parekoy yung trade na to.